Samatin po ang biyaya, awa, habag, pagkakala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Abay Hawa. Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, sa lahat po ng inaabot ng pangaral ng mga channel na ito sa iba't ibang panig ng buong mundo. Maging dito sa atin sa Pilipinas. Muli natin pasalamatan sa Abay Hawa sa buhay na ipinagkaloob niya sa bawat kapatid sa kapulungan, maging sa lahat po ng ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat, Abay Hawa. Ngayon po ay October 1, 2025 at ganap na pong alas 4:24 ng hapon dito sa atin sa buong Pilipinas. Magandang hapon po sa lahat po ng ating mga viewers. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang hapon po sa lahat ng mga kapatid natin sa iba't ibang panig ng mundo. Magandang hapon sa lahat ng nagbukas ng kanilang mga cellphones, ng kanilang mga tahanan, upang tayo po ay papasukin, upang tayo po ay pakinggan. Ito po sa ating ginagawang pangaral araw-araw, Lunes hanggang Sabado, alas 4:30, dito po sa Facebook Live. Muli isang mabiyayang pakinig po sa bawat isa at lomit po ni Abay Hawa na magbukas niya ng pangunawa sa lahat ng naabutin ng ating pong ginagawang pangaral. At muli, kalooban ni Abay Hawa ang siyang mangyari. Ang ating pong paksasapon po ito, kaunting kalaman sa kasulatan. Ito po yung nakalagay doon sa pangalawang Korinto 2:15, para kaming mabangong samyo, may insensong inihandog na Kristo sa Diyos, at nalalahat naman ng mga naliligtas at ng mga napapahamak. Sa mga napapahamak, ito'y parang alingasaw na nakamamatay, ngunit sa mga naliligtas, ito'y halimuyak na nagdudulot ng buhay. Sino ang may sapat na kakayahang gumawa ng mga bagay na ito? Minsan maraming pasalamatan sa Abay Hawa sa pagkakataon sa buhay na patuloy niyang binabahagi pa sa ating mga kapatid sa kapulungan. At ganoon din sa lahat po ng ating mga mahal sa buhay. At alam naman natin na sa bawat araw na ang buhay natin ay nasa atin pa, yung ating hininga ay nasa atin pa. Pagkakataon na ito, lagi kong sinasabi na yung pagkakataon na binibigay ni Abay Hawa sa atin, huwag na natin sayangin. Maraming panahon, maraming araw ang inaksaya natin sa buhay na panglaman. Subalit yung mga araw na tayo po ay pinagkalooban ng pag-asa, kaligtasan, huwag na natin sayangin. Gumawa na tayo ng karapat-dapat, kabutihan kay Abay Hawa at maging sa ating kapwa. Ganon din sa ating sarili. Habang tayo po ay hindi gumagawa ng kasalanan, naiibig natin yung ating sarili. Hindi kayang ipaliwanag ng laman yung salitang pag-ibig sa sarili. Ang alam ng mga taong nasa laman ay makasarili, hindi pag-ibig sa sarili. Iba ho yung termino na makasarili at saka yung umiibig sa sarili. Ang umiibig sa sarili, iniiwas niya yung kanyang sarili na magkasala. So yun ang ibig sabihin. Magandang hapon. Brad Jesse Juarez, Lisa Indinibli Corsiga, Brad Sam Rotoni, Sister Loren Paulan Fernandez, Brad Noli Tungkuwa, Sister Vivian Bando Mana, Sister Shirley Radarisa, Jen L. Juarez, Sister Chris de la Cruz Kim, Leonardo Corsiga, Brad Rodelio Nava, Melchor Pasis, Sister Lori Calderon, Brad Wilfredo Bedes, isama na po natin si Brad Pedro at Dominga Bedes, Fortunato Juarez, Lolita Corsiga, Brad Edmundo Umali, Sister Gina Macar, Joel Suela, Yun.
Last 4:29 na po ang ating oras. Lisa Emilio Rosita. Ayan na po, sina Sister Dominga Gunakaw Bedes. Siya, nasa live po natin. Salamat, sis. At ganun din po dun sa ating mga hindi ko nababanggit na mga pangalan, after ng ating live ay marami rin mga pangalan. Isang magandang hapon po sa bawat isa sa inyo. Ayaw nyo kasing sumali. Sige, at lobby po ni Bayahawa na siya ho naman kasi yung magbubukas ng pangunawa. No. So yun, isang mabiyayang pakikinig po sa bawat isa. Sige ho, tuloy na tayo sa ating pong paksa. At ituloy ko lamang po yung kahapon doon sa pangalawang Korinto 2:11. Sabi niya, upang huwag kaming malamangan ni Satanas sapagkat kami ay hindi hangal sa kanyang mga lalang. Ito ho ang konteksto kasi nito, yung sinasabi doon sa taas. Sabi doon sa GIS, datapat ang inyong pinatatawad ng anuman ay pinatatawad ko rin naman, sapagkat ang aking ipinatawad naman, kung ako ay nagpapatawad ng anuman ay dahil sa inyo sa harapan ni Kristo. Ibig sabihin niya, para huwag tayong malamangan ni Satanas. Kasi nga, kinakailangan na rin yung salitang pag-ibig eh. Kung wala ho yung pag-ibig, hindi ho tayo makapagpapatawad sa ating kapatid. So may mga kapatid na sabi nga doon sa itataas lang natin, datapat ko ang sino man ay nakapagpalumbay, hindi ako ang pinalumbay niya, kundi ang isang paraan ay kayong lahat upang huwag kong higpit ang totoo. Sukat na gayon, ang kaparusahan ito na ipinarusa ng marami upang bagkos inyong patawarin siya, aliwin siya, baka sa anumang paraan madaig ang gayon ng kanyang malabis na kalumbayan. Dahil ito pinamamali ko sa inyo na papagtibayin ninyo ang pag-ibig sa kanya. Yan o ang kahalagahan ng pag-ibig sa kapatid o kapatiran. Ito ang wala. Ito ang wala sa relihiyon o yung wala sa panglamang aspeto. Brad, iniibig ko naman yung aking kapwa sa paanong paraan. Kasi yung panglamang aspeto, kalimitan mo dyan pa yung bang kapapaimbawabawan lang o pagpapaimbabaw. Ayun ho. Kalimitan ho. Wala ho talaga yung pag-ibig na sinasabi ng kasulatan. Kaya ang himok ni Pablo doon sa mga kapatid na nagkasala, patawarin. Ipadama yung salitang pag-ibig. Kaya sinasabi natin yung pagkakaiba nung salamat at saka yung sa espiritu. Meron ho kasing hindi alam ang mga tao regarding doon sa laman o yung kay Satanas. Ito yung nakalagay doon sa Pahayag 2:24. Sabi niya, ngunit sinasabi ko sa iba, sa inyo riyan sa Tiatira, na hindi nanindigan sa turong ito at hindi natutuhan ang tinatawag ng ilan na malalalim na bagay ni Satanas. Hindi ako maglalagay ng iba pang pasanin sa inyo. Ibig sabihin, merong bagay doon sa ang Biblia Tagalog, sabi ganito, datapat sinasabi ko sa inyo, sa mga iba na nasa Tiatira, sa lahat ng walang aral na ito, na hindi nakakaalam ng malalalim na bagay ni Satanas. Gaya ng sinasabi nila, hindi ako magpapasan sa inyo ng ibang pasan. Merong aral si Satanas na malalim, na hindi alam ng marami. At kalimitan siyempre, yung laman, natural, biktima ka. Kasi hindi mo naman alam talaga yung
Ano ba ang nature? Ano ba? Sino ba si Satanas? Sino ba yung Diablo na yan? Maraming tao hindi nakakaalam. Kaya kumbaga, yung lalang, yung scheme ng Diablo ay hindi alam. Kaya sunod-sunuran ng mga tao doon sa lalang ng Diablo. Kaya sabi ni Pablo, hindi kami hangal sa kanyang mga lalang. Oh. Kasi alam niya alam ni Pablo o ng mga kapatid natin na talagang sino ba yung Diablo? Sino ba yung Diablo na dapat nating labanan? Oho. Kasi kung hindi mo alam yung Diablo, mananatili kang alipin ganyan. Kaya nga sabi ko nga, kahit na anong gaganda noong mga binabasa natin, kung alipin ka pa rin nung laman, nung Diablo, nung Satanas, ang tawag pa nung iba Lucifer pa mananatili kang alipin, sunod-sunuran ka pa rin doon sa gawain ng laman. Kaya may sinabi si Pablo doon sa Efeso 6. Sabi niya, at bilang pangwakas, 6 ito ng Efeso. At bilang pangwakas, magpakatatag kayo sa Panginoon sa pamamagitan ng dakila niyang kapangyarihan. Gamitin niyo ang lahat ng kagamitang pandigma na ibinigay sa inyo ng Diyos para malabanan ninyo ang lalang ng Diablo. Meron talagang ginagawa ang Diablo at kung hindi mo kilala yung Diablo o kasama ka na biktima niya. Diba? Yung lalang ng Diablo. 12. Sapagkat ang kalaban natin ay hindi mga tao, kundi masasamang espiritu sa impapawid, mga pinuno, may kapangyarihan at mga tagapamahala ng kadiliman, na mamayani sa mundong ito. Kaya gamitin nyo ang lahat ng kagamitang pandigma na ibinigay sa inyo ng Diyos. Ito ay sabi niya doon sa mga kapatid. Para sa oras na dumating ang kasamaan ay magawa nyong makipaglaban at pagkatapos ng pakipaglaban, manatili rin pa rin kayong matatag. So, paano mong lalabanan yung isang hindi mo alam na kalaban? Paano mong lalabanan yon? Ganyan ang pag-aalam ng mga relihiyon. Ang alam nila, yung Diablo ay spirito na hiwalay sa tao. Yun ang pagkaunawa ng mga relihiyon. So, hindi nila alam talaga. Kaya nga yung scheme na sinasabi ng laman ng Diablo, sunod-sunuran ka ron. Yung salitang pag-ibig ng kasulatan, kabaligtaran yun. Kaya tandaan ho natin o titingnan natin sa pamumuhay natin kung nasa atin ba yung bunga ng Espiritu. Kasi kung wala ho yung bunga ng Espiritu, mas malamang na nasa laman ho tayo. Alam mo yun. Pagka ho magulo ang pamumuhay natin, magulo yung ating tahanan, magulo yung pagsasama ng isang mag-asawa, magulo ang pamilya, malamang po yun nasa laman. Kasi hindi yan ho yung bunga ng Espiritu. No? So, kinakailangan malaman mo kung ano yung scheme ng Diablo. Kasi kung hindi mo alam yan, paano mo lalabanan siya? Di ba? O, ituloy ko. Kaya maging handa kayo, gawin ninyong sinturon ang katotohanan. O, paano mo malalaman naman o paano mo magiging gagamitin mo yung katotohanan kung ikaw ay namumuhay sa kasinungalingan. Di ba? Hindi mo makukuha yung sinturon ng katotohanan kung ikaw ay nasa reliyon. Bakit? Kasi nga, ang pinangaral ng mga reliyon, puro kasinungalingan. Puro katha. O, paano mo lalabanan? Kaya nga hindi kayang labanan ng mga miyembro o pastor, ng mga ministro. Ang Diablo, dahil wala yung katotohanan eh. Wala yung sinturon ng katotohanan na sinasabi ni Pablo. Sabi niya, gawin ninyong sinturon ang katotohanan. Isuot ninyo ang pagkamatuwid
bilang pananggalang sa dibdib ninyo. O paano kang magiging matuwid kung nasa laman ka? Yung katotohanan, wala. Yung pagiging matuwid, wala. O paano lalabanan mo yung diablo o yung laman? Mabuti sana kung nasa labas ng katawan mo, hindi. Andun mismo. Andun mismo sa loob. Di ba? Oo. Paano mo lalabanan? Kung wala yung katotohanan, wala sa'yo. Wala yung pagiging matuwid mo. Di ba? Isuot nyo bilang sapatos ang pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita na nagbibigay ng kapayapaan. O paano? Hindi naman magandang balita ang naibahagi ng mga reliyon. So, walang kapayapaan. So, makukuha lang natin yung salitang kapayapaan kung magandang balita yung naipid sa atin. Naipakain. Paano kukuha tayo ng kapayapaan kung basura yung ibinigay sa ating mga aral, yung mga doktrina? Lahat ng reliyon, puro basura ang ibinigay sa kanilang mga tinatawag na kapatid, tinatawag na mga sister, brother. Pero mo, sister, brother pa. Ka-Hector, ka-Lourdes. Tingnan ninyo kung tawagin nila. Puro kapaybabawan lahat. Yun. Bakit? Kasi nga, ang nagaganap sa reliyon, puro panglaman. Nakatuon ang isipan ng mga ministro, mga pastor, mga founder sa laman. Kaya kung ikaw ay nasa laman, kayang-kaya kang mahook or makuha nila dahil organisado rin Organisado rin yung mga reliyon pagdating sa laman. O magagandang kapilya, pagpasok mo, maayos lahat, lalaki, bukod ng babae, may choir, may mga awit. Kung ikaw ay nasa laman, pwede ka nang maakit. Pagpasok mo pa lamang, makikita mo yung kaayusan. Kaya lang lahat yan puro pang laman. Yan yung scheme ng diablo. Yan yung malalim na bagay ni Satanas. Yan yung mga malalim na bagay. Ano sabi niya? Na hindi nakakaalam ng malalalim na bagay ni Satanas. Makikita ninyo noong tuksuin si Yahweh, ay puro magagandang bagay ang sinasabi niya. Nakikita mo ba yung mga bagay na yan? Yun dito sa buhay na ito. Bibigay ko sa iyo. Magpatira pa ka lamang, sambahin ako. Sabi nung laman, sabi nung diablo. So, anong nangyari ngayon dito sa atin, sa buong mundo, marami ang sumamba, sumunod sa laman. Kaya nakuha nila yung ipinapangako ng laman. Milyon-milyon, di ba? Magagarang bahay, magagandang mansyon. O lahat nakuha. Yung ipinapangako noong diablo, noong unang siglo sa Kristo, ginarab ng mga taong makamundo. Kaya ako, ikaw ay isang nasa laman, siyempre, ang isang nasa laman, nakapokus yung kanyang paningin, pandama dito sa buhay na ito. Kailangan meron akong magandang bahay, meron akong magandang sasakyan, magandang damit, lahat. Puro magaganda. Diba? Yan ho yung malalim na bagay ng diablo. Pero sabi nga, hindi nga ho naiintindihan ng mga nasa laman, kasi nga nasa laman, ang nakakaunawa lamang yan ay yung merong mga espiritu o yung banal na espiritu. Tuloy ko. Hindi lang yan, gamitin din ninyong panangga ang pananampalataya ninyo para hindi kayo tablan ng panunokso ni Satanas na parang mga palasong nagliliyad. O paano mo ngayong sasanggahin yung tukso ng diablo nung laman kung wala yung pananampalataya? Paano mo sasanggahin yun?
Yung tukso, sarap, ang sarap uminom ng alak. Ang sarap manigarilyo. Kaya nga pag makikita niyo at ikaw ay nasa laman, makikita niyo yung umuusok na mga bibig ng miyembro at ministro ng isang simbahan. Sarap na sarap sila eh. Ano, paano mo malalampasan yan kung ikaw ay walang pananampalataya? Hindi mo kayang lagpasan. Bakit? Bakit hindi kaya? Alipin ka nung laman. Di ba? Hindi mo malagpasan siya eh. Nagiging bulag ka. Kaya nga yung tanong ng kapatid kahapon, yun bang, hindi ba nila alam? Hindi ba nila alam na yung kanilang ginagawa ay mali? Hindi. Ang alam nila, tama sila. Diba? Lahat ng reliyon, ang alam nila, tama sila. Pinagmamalaki nila yung kanilang pananampalataya. Pinagmamalaki nila. Nilalaban nga nila ng patayan yun. Para sa kanila, yun yung totoo. Pero pagdating sa banal na kasulatan, mali. Mali ho. At saka talaga merong mapapahamak, meron talagang maliligtas, meron talagang hindi maliligtas. Halimbawa, yung nakalagay doon sa 20:15 ng pahayag, FSB, at ang sino man ang pangalan na hindi nakasulat sa balumbo ng buhay, itinapon sa lawa ng apoy. ASND, at ang sino mang hindi nakasulat sa pangalan ng aklat na listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan, ay itinapon sa lawang apoy, pagkatapos itinapon din doon sa kamatayan at ang Hades, libingan, kamatayan at ang Hades. Ang parusang ito sa lawang apoy ay ang ikalawang kamatayan. Niliteral nila, lawang apoy. Pero ang ending, ikalawang kamatayan. Sino itong mga taong ito? Ano sabi ho? At ang sino mang hindi nakasulat sa pangalan sa aklat na listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan, ay itinapon sa lawang apoy. So, meron talagang taong makupahamak, meron taong maliligtas. Hindi ho lahat. Hindi ho lahat. Kaya kung titingnan natin ngayon, lahat ng reliyon, hindi na maliligtas. Di ba? Doon sa Efeso 1:4 na pinili, bago pa. Yan binabanggit dyan sa pahayag, bago. Dito sa 12:9 ng Revelation, sabi niya, kaya tinaboy ang malaking dragon ng ahas ng unang panahon na tinatawag na Diablo o Satanas, na nanlilinlang sa mga tao sa buong mundo. Itinapon siya sa lupa kasama ng kanyang mga anghel. Ang pagkakaintindi ng marami, galing sa langit, itinapon sa lupa. Hindi nila naiintindihan na talagang yung Diablo talagang galing sa lupa yan. Santiago 3:15. Kasi nakalagay itinapon sa lupa. Ang ginawa, saan galing? Itinapon. O hindi naiintindihan. Pagka sumada doon sa 3:15 ng Santiago, laman, lupa, Diablo. Tao pala. Ang liyo ba? Pagkatapos narinig ko ang malakas na tinig mula sa langit na nagsasabi, dumating na ang pagliligtas ng Diyos sa mga tao. Ipinakikita pa niya ang kanyang kapangyarihan bilang hari at mga otoridad ni Kristo na kanyang pinili. Sapagkat pinalayas na mula sa langit ang umaakusa sa aking mga kapatid sa harapan ng Diyos araw at gabi. Ngunit natalo na siya ng ating mga kapatid. Sino? Yung Diablo, sa pamamagitan ng dugo, ng tupa at ng katotohanan ipinangaral nila. Hindi sila takot ni Ali ang kanilang buhay alang-alang sa kanilang pananampalataya. Nakita niyo ba yan? Kaya nga, yun ho ang gagapi dun sa laman. Yan sinasabi ni Pablo dun sa Efeso. Ulitin ko, sabi niya, kaya maging handa kayo, gawin yung sinturon ng katotohanan, isuot nyo ang pagkamatwid bilang pananggalang sa dibdib ninyo, isuot nyo bilang sapatos ang pagiging handa sa pangaral na magandang balita na nagbibigay ng kapayapaan. Hindi lang yan, gamitin din ninyo bilang panangga ang pananampalataya ninyo
para hindi kayo tabla ng panunukso ni Satanas na parang mga palasong nagliliyab. 17. Isuot niyo bilang helmet ang tinanggap niyong kaligtasan at gamitin ninyo bilang espada ang salita ng Diyos na kaloob ng banal na Espiritu. So kung mali ang daladala mong aral, paano mong lalabanan ng diablo? Paano mong lalabanan yung Satanas? Na walang iba kundi yung laman yung tao. Kung wala sa iyo, itong mga bagay na sinasabi ni Pablo sa Efeso 6, hindi ba? Andyan yung katotohanan, pagiging matuwid, yung magandang balita na nagbibigay ng kapayapaan, yung pananampalataya, at yung espada na siyang salita ni Yahweh. Sino ang may kaloob? Ang banal na Espiritu. 18. At manalangin kayo sa lahat ng oras sa tulong ng banal na Espiritu. Ipanalangin ninyo ang lahat ng dapat ipanalangin. Huwag kayong magpabaya. Patuloy kayong manalangin, lalo na para sa lahat ng mga pinabanal. So kung itong mga bagay na ito wala, ni isa sa nabanggit na ito at wala sa atin, ibig sabihin hindi natin matatalo kailanman ang diablo. Pero mahirap talunin ang sarili. Mahirap talunin yung sarili mo. Kasi yung sarili mo mismo ipinaglalaban mo yan kahit kanino. Diba? Sinong tao na yung sarili niya itinanggi niya? Meron ba? Wala. Kaya nga kahit masama ang isang tao, pagdating yung sa sarili niya, pinaglalaban niya, ikinakatuwiran niya yung kanyang sarili. Matuwid ako, mabuti ako. Wala akong ginagawang kasalanan, wala akong ginagawang kasamaan. Pero mali sa sinasabi ng kasulatan, lahat, walang matuwid, wala kahit isa, walang gumagawa ng mabuti. Pero ang salita niya, hindi, wala akong ginagawang kasalanan. O titimbangin mo ngayon. Yun ang gawa ng laman. Hindi niya maamin sa sarili niya na siya ay gumagawa ng kasalanan. Habang ang tao hindi niya maamin na siya ay makasalanan o gumagawa ng kasalanan, kasinungalingan, wala akong pagbubukas, Yahweh. Di ba? Hindi mo maamin Kailangan mo nga yung tagapagligtas Bakit ba may tagapagligtas? Saan ka ba ililigtas? Natural, sa kasalanan. Kaya may salitang tagapagligtas. Saan ka ililigtas? Sa impyerno na inimbento ng mga tao? Hindi sa kasalanan. Kasi kinakailangan mo talaga na hindi na tayo magkakasala. Kinakailangan natin yung pagsunod sa kanyang kalooban. Malimit natin sinasabi nga, malimit naman natin kinukot yun ibigin mo siya ng buong puso, ng buong lakas, ng buong pag-iisip, ng buong kaluluwa. Kalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Wala nang ibang utos dito. Ang tanong, nagagawa ba? Yun. Paano natin maiibig si Yahweh na hindi natin naiibig ang ating kapwa? Yung maliit na bagay o yung sinasabi nga natin, kaya nga lagi kong nagiging halimbawa ay yung babaeng bao. Maliit kung titingnan ng marami yon yung ginawa niya, pero bakit may kabuluhan May kabuluhan. Natuto siyang maglabas sa sarili niya. Hanggat hindi ko kasi nagagawa ng isang tao yung bagay na yun, hindi mo kayang labanan yung laman. Ngayon, ibabalik nyo halimbawa sa akin. Brad, ganun din naman yung mga reliyon. Kita mo, gumagasos pa nga sila Gumagasos sila ng mga libu-libo pa nga Talagang nagbibigay sila. Bakit yun? Diba, maaaring ibalik nyo sa akin. Totoo yun. Kaya lamang yung kanilang paglalabas, panglaman. Baka hindi ho naiintindihan ng marami na yung ginagawa ng mga reliyon na nagbibigay sila ng mga ganitong kalalaking halaga, panglaman yan, hindi pang spiritual. Bakit? Kasi napupunta lang doon sa pamunuan,
Yung kino-quote nila doon sa Corinto na 16. Bakit mo i-quote yun para doon sa mga, sabi nila pambayad daw sa ministro? Yung iba naman, pagpapatayo ng kapilya. Bakit mo, yung unang Corinto 16 na yun, para doon sa mga banal sa Jerusalem? Tulong yun na padadala doon sa mga kapatid sa Jerusalem. Bakit mo i-quote yung talata na yun at pagkatapos sasabihin mo para doon sa mga sweldo ng ministro at pagpapagawa ng kapilya? Bakit? Samantalang yung palang unang Corinto 16, 1-2, nakalaan para doon sa mga kapatid sa Jerusalem na inabutan ng tagutom. Yun ang layunin kaya nagkaroon ng ambagan tuwing linggo. At pagkatapos noon, nung ambagan na yon, natapos na. Oo. Pagkahatid nila sa Jerusalem, natapos din yung ambagan na yon. Bakit maraming reliyon ang kumukuha ng sitas na yun? Yun nga, yan yung mga malalalim na bagay ni Satanas na hindi alam ng marami. Hindi ba? Mapalad tayo dahil ibinabahagi sa atin ng Bayawa yung karunungan, yung kaalaman na maintindihan natin itong bagay na ito. O may mga tao talaga na hindi pala nakasulat talaga yung kanilang pangalan. So, ibig sabihin, pagka hindi ka nakasulat yung pangalan mo doon sa aklat ng buhay, hindi ka rin magkakaroon ng kaligtasan. Ngayon, mapupunan natin yung mga kapatid sa ating pamumuhay. Kung nagagawa ba natin, nakatutupad ba tayo sa kanyang sinasabing kautusan? Simple lang naman ho. Yung matutuho tayo na umibig sa ating kapwa. Ang halimbawa ko yung babaeng bao. Hindi lamang ho yan. Meron pa yung si Tabitha. O kung tawagin ay si Dorcas. O yung naglilimos. Pagka nakita na natin yung pinakasusi. Kasi hanggat hindi natin nagagawa yung bagay na yun, mananatili kasi yung pagiging laman, yung pagiging makasarili. Iniisip natin na itong bagay dito sa mundong ito na ating na-accumulate, ano yun? Para saan ba yan? Itatabi mo, iipunin mo, para saan? Kapiraso lang yung buhay natin. Hindi ba? Hindi natin alam. Meron nga akong naadaanan Ang edad niya 42 anyos lang, babae. Kasi habang hindi pa nalilibing, makikita mo yung kanilang mga punto doon. Bata pa yun, kung tutuusin. Hindi ba? So, wala nakatitiyak ng buhay ng tao isa lang siguro ang masasabi natin, dumbas ang buhay na ating panahon na narito tayo sa mundong ito. Ano ba ang ginawa natin na kabutihan? Para kay Abay Hawa, para sa ating kapwa, ganoon din sa ating sarili. Di ba? So mga kapatid, loobin po ni Abay Hawa, bukas ituloy po natin ito. At sana ho, sabi ko nga ho, si Abay Hawa lang naman na nagbubukas ng pangunawa ng bawat isa. Kapag nangyari na ho yun, di alam na natin yung lalang ng diablo, yung scheme ng diablo sa atin. Hindi na dapat magtagumpay ang diablo sa atin. So tuloy ko lang mo yung sinasabi niya, sabi ni Pablo. 19, ipanalangin din ninyo ako sa tuwing mga ngaral ako na bigyan ako ng Diyos ng wastong pananalita para maipahayag ko ng buong tapang ang magandang balita na inilihim noon. Pero may magandang balita, inilihim. Yan din siguro ang nangyari sa atin Dumating tayo sa puntong ito na yung magandang balita inilihim dun sa mga relihiyon. No. Sapagat sinugo ako ng Diyos para mangaral na magandang balitang ito na siyang dahilan ng pagkakabilago ko, kaya kung maaari ipanalangin ninyong maipahayag ko ito ng buong tapang gaya na narapat. Sulat po ito ni Pablo hindi ko ito inaangkin. Kasi yung iba, pagka nagbabasa yung talata inaangkin. Sulat ni Pablo dun sa mga kapatid natin sa Corinto. Sabi niya, ipanalangin. Ganoon din naman ang aking amuke na lahat tayo ipanalangin din niyo ako para dun sa ating ginagawang pangaral ng buong tapang nating maipahayag ang magandang balita.
So, yun po. Loobin po ni Bayawa. Bukas ituloy po natin. Sana huwag may natutunan. Sister Elizabeth Benz. Teka. Baka ako'y may maligtangan. Meron pa pala doon. Sabi na meron. Rosana Rose. Sister Maria Victoria Morales. Leonardo Corsiga, Brad Ezekiel Umali, Brad Sam Rotoni, Sister Elizabeth Den, Sebastian Juarez, Shirley Bando Abrera, ayan, magandang hapon, Sister Cristina Juarez, Fernando Pronevo Abellera, Gawal Jeloy Pritz, Cecil Mañoso, Carlo Roll, Elsie Masong, magandang hapon, ayun, Sebastian Juarez, Sister Vivian Mana, kasama po lagi kayo Brad sa aking dalangin. Salamat sis. Maraming salamat ho doon sa mga kapatid na ako'y naisasama sa panalangin ninyo bago matulog. Yan din naman ang hiling ni Pablo na sabi nga niya, isama niyo ako sa inyong panalangin. Ipanalangin din ninyo ako sa tuwing mangangaral ako, nabigyan ako ng Diyos ng wastong pananalita para maipayag ko ng buong tapang ang magandang balita na inilihim noon. Kasi hindi naman mangyayari yung ating sariling kagustuhan, kundi yung kalooban ni Abay Hawa. Na lahat ng makakarinig ay tama, yung katotohanan ang nasa atin, hindi yung kamalian na nilikha ng mga reliyon. Kaya nga pag kami nagtatanong sa akin, ano ba reliyon? Sabi ko, wala. Wala naman ng reliyon na ipinangaral ang Kristo. Meron ng reliyon nung unang siglo, reliyon ng mga eskriba at pariseo. Na tinutuligsa naman ni Yahweh siya. Mga bulag na taga-akay. Yung reliyon. Yan yung reliyon nung unang siglo na tinuligsa niya. Mga ahas, mga ulupong, mga bulag na taga-akay. Yan yung reliyon. Tayo hindi kabilang mo doon. Dati si Pablo kabilang doon, pero inalis ni Pablo, kinumberte para sa kapulungan. Ayun. Sister Lori Calderon, maraming salamat po. Muli, maraming salamat. Gawin po ni Abay Hawa bukas. Tuloy po natin. Sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pangalan ni Abay Hawa, sumakanya nawa ang kalwalatian, ang karangalan, ang paghahari at ang kapangyarihan sa kaunaan ng panahon at ngayon at magpakailanman siya nawa. Patuloy po tayong ingatan, gabayan at pagpalain ni Abay Hawa sa bawat segundo, minuto, oras, araw man o gabi na atin pong inilalagi sa mundong ito. Laging patnubayan tayo ni Abay Hawa at maligtas sa lalang ng jamlo o nung laman. Alam na natin doon sa mga may banal na espiritu, alam na natin So manatili tayo, sumunod kay Abay Hawa at patuloy na ang bunga ng espiritu ay patuloy na mahayag sa bawat sa atin. Muli, isang magandang hapon po sa ating lahat.